Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Puso, malinis na puso. Ito ang pusong dapat nating tataglayin. Dapat magiging malinis ang ating puso. Sapagkat kung ang ating puso ay malinis, dadaloy, ito ang batis ng kabutihan. Kung ano ang laman ng ating puso, yan din ang laman ng ating mga sinasabi, ng ating mga ginagawa. Sa madaling salita, kung malinis ang ating puso, malinis ang ating pagkatao. Kung marumi ang ating puso, marumi ang ating pagkatao. Ang pusong hindi malinis, masama. Ang pusong malinis, mabuti. Maka-Diyos, makatao. Kaya, bawat isa sa atin, sikaping magiging malinis ang ating mga puso. Sapagkat mula sa ating puso ang lahat ng ating mga ginagawa. Kung mabuti malinis ang ating puso, malinis ang ating ginagawa. Kung marumi ang ating mga puso, marumi ang ating pagkatao. Marumi ang ating gawa, marumi ang ating mga salita. Hindi basta-basta magkaroon ng malinis na puso. Kailangan upang tayo ay magkaroon ng malinis na puso, tayo ay gagawa ng kabutihan at iiwasan natin ang paggawa ng anumang kasamaan. Madali ang gumawa ng kasamaan. Paggagawa ka ng krimen, paggagawa ka ng kasamaan, gagawa ka ng kademonyuhan, napakadali. Parang wala kang iisip. Ngunit, kung gagawa ka ng kabutihan, napakahirap. Sapagkat, kailangan natin ang magiging mapagpapakumbaba. Ito ang napakahirap na gawin. Ang pagpapakumbaba. At ito ang talagang ipinapangaral sa atin ng ating Panginoon. Tularan ninyo ako. Tularan ninyo ang aking puso. Ang puso kong mapagmahal. Ang puso kong malambot. For I am meek and humble of heart. Ang Diyos na ang nagsabi mismo na siya mismo mapagpapakumbaba. Na ang kanyang puso ay mapagpakumbaba. Sapagkat kung hindi natin maialis sa ating mga puso ang pagiging mapagmataas, ang pagiging mayabang, sapagkat ang mula sa kayabangan ang lahat ng kasalanan. Nagmula sa kayabangan. Kung mayabang ka, ang lagi mong iniisip, nasa itaas ka. Kung mayabang ka, ang lagi mong iniisip, ikaw ang nauuna. Kung mayabang ka, ang lagi mong iniisip, ikaw ang dapat sundin. Sa mga panahon, ay yung ating karamihan ng ating mga politiko. Hindi natin nilalahat, ngunit ilan lang kaya sa 1,000 politiko ang matino, ang may malinis na puso. Sa panahon ng halalan, napakabay ng ating mga kandidato. Kahit na anong marinig, binabaliwala. Akala mo totoong mapagpapakumbaba. Matulungin, laging nakangiti,
laging kabutihan ang nakikita. Pero pagdating ng araw, anong nangyayari? Binabaliktad. Ito ang mga taong mula sa simula may maitim na mukha. Alam nila na paglilingkod ang kanilang ninanais. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, alam nila na upang makuha ang kanilang minimiti, kailangan nilang lagi silang nauuna. Lagi silang napapansin. Kaya lahat ng mga dapat gawin upang makamit nila ang kanilang ninanais, ginagawa nila. Nagkukunwari, pag ang isang tao ay plastic, pag ang isang tao ay mapagpakunwari, marami ang kanyang puso. Sana sa darating na mga araw, sa susunod na mga halalan, magkaroon na tayo ng mga kandidato na may malinis na puso, may malinis na hangarin, may malinis na pagmimiting, makapaglilingkod at hindi paglilingkuran, hindi sasaluduhan, hindi luluhuran. Napakahirap. Hindi madali na magkaroon ng puso, ng pusong malinis. Kailangan magtiis ka. Paglabanan mo ang lahat ng pagkakasala. Paglabanan mo, napakahirap lumaban. Napakahirap lumaban. Ngunit, tandaan natin, ang laging sa banal na aklat, sa mga pangaral ng Diyos, lagi nating makikita na ang pinipili ni Jesus na magiging mataas ay yung may mga malinis na mga puso. Una, ang sinabi niya na hanggat hindi nyo matularan ang batang ito, hindi kayo makakapasok sa pintuan ng langit. Yung bata na malinis ng puso, wala pang alam sa pagkakasala, masyado pang duwag, natatakot. Laging tatay, nanay, pagtawagin ito ng bata, ang ibig sabihin, tinatawagan niya ang Diyos upang ipagtangusan ng Diyos. Ngunit tayo, kaya ganun ang nagiging sistema ng ating politika ngayon. Malinis at maruming halalan. Maruming halalan. Marumi ang ating gobyerno. Marumi ang mga naglilingkod bayan sapagkat marumi ang kanilang mga puso sa simula pa lamang. Maskara ang kanilang pagharap sa tao. Tingnan natin. Kailan lamang natapos ang halalan. Kailan lamang nakaupo ang ating mga mababait na mga kandidato nasa kapangyarihan na sila ngayon. Dumating ang bagyo, dumating ang masamang panahon. Nagutom ang mga tao. Nangangailangan ng mga tao ng damit. Lahat ng pangangailangan, kailangan ng tao. Meron ba? May narinig ba kayo? Wala. Kung mayroon man, pakunti-kunti, ngunit hindi sapat. Parang napipilitan lang. Ang paglilingkod na walang pagmamahal ay hindi isang paglilingkod. Ang pagtulong na walang pagmamahal at walang paglilingkod, hindi isang pagtulong. Tularan natin ang ating Panginoon. Mahirap. Hindi natin kayang lahat na ng nasa ating Panginoon ating tularan. Hindi naman tayo Diyos. Ang sa kagabay lamang ninyo ay ang magsusumikat tayong magiging mabuti. Magiging malinis ang ating mga puso. Natularan natin ang ating Panginoon sa kanyang panawagan. Come to me, for I am meek and humble of heart. Sa madaling salita, kahit siya hari ng mga hari, mapagpakumbaba at mapagmahal.